Fiona, ano ulit ni Faustina kaya siya na ang humawak sa braso nito. Okay lang po, huwag na kayo mag-alala. Pero ang bangayan nyo, kung sakali na mag-aaway kayo tungkol dito, baka sa Davis. Tumango siya kaagad. Alam niya iniisip nito na baka mapaghalataan sila na hindi totoong mag-asawa ni Terrence. Ako na po ang bahala. Diin niya at sa wakas ay parang hindi na ito nagpilit pa. I'll just bring these things in your room. These are for you. Davis ordered and chose the clothes that you would wear. Online shopping, and many came from his tailoring. Ngumiti si Faustina at aristokratang tinapik ang mga damit. Online shopping? Totoo? Si Senior Davis? Hindi naman po kimono yan, di ba? Niwi niya nang maalala ipinasuot ni Faustina sa kanya noong una na malamang kung nasa tamang huwisyo lang ang madrasta niya ay pihado nag-away ang dalawa. Pino ang naging pagngiti ng babae na kaharap niya bago ito umiling. No, these are sexy clothes in fact. Huh? Medyo lumaki ang mga mata ni Fiona. Dapat ba niyang ikatuwa iyon o mas dapat na mag-request siya ng kimona? Baka naman araw-araw siyang ma-rape dahil sa mga letsugas na damit na susuotin niya. Sa totoo lang wala na siyang nakita mga damit sa aparador na medyo maluwang. Parang biglang naglaho ang mga damit niyang ganoon lalo na ang mga paborito niyang damit pantulog na extra large, plain shirts at maluwang na shorts na mga pambasketball. Well, go ahead. Faustina walked away and the twins followed the old woman's footsteps. Auntie, sino po pala ang kumuha ng mga damit ko sa aparador? Yung mga damit na dala ko po talaga. Agad naman napahabol ni Fiona doon. The woman never stopped from walking. Your Daddy Davis, he said, he never wanted to see you wearing inappropriate clothes. Sinunog na mga iyon. Ano? Napalunok siya ng laway. Sununog na nga ang damit niya nang hindi niya nalalaman. Hawak ang leeg ay tumalikod na rin siya at bumalik sa paglalakad. Gusto niyang puntahan ang Mama Belinda Lia dahil noong pumasok yun sa kwarto niya ay nagpanggap din siyang tulog. Yun ay noong mga panahon na wala pa siyang gana makapag-usap sa kahit na sino. Tumapat siya sa pintuan ng madrasta/biyananiya at nakaawang ng konti ang pinto ng kwarto. Sumilip siya doon at nakita niyang may kinakalkal iyon sa isang luggage. Kapag kuwan ay photo album ang nakita niyang hawak noon at saka iyon noon binuklat. Belinda sat on the rocking chair and started flipping the pages. Naisip pa rin ni Fiona na kumatok at sumilip naman kaagad ang babae. Ngumiti iyon dahil nandoon na ang ulo niya sa siwang. Fiona, what a pleasure to see you. Come inside. Anyaya nito sa kanya at kitang-kita sa muka ang saya. At least, may isang tao sa mansyon na nasisiyahan na makita siya. Humakbang siya papasok at maliliit ang paghakbang. Hindi rin niya alam pero simula nung gahasain siya ni Terrence, parang parati na lang magkadikit ang mga tuhod niya sa tuwing naglalakad siya. Belinda scanned her and the woman's smile broadened. Look at you. You have changed a lot. You're so lovely. Komento nito sa kanya kaya naman ngumiti din siya. Fiona sat on the mattress and glanced at the album. Wala siyang imik na nagmasid at naramdaman niya ang titig ng madrasta sa kanya. Are you okay, Fiona? You seem sad. Is there anything bothering you? We haven't talked for a while. Parati kang tulog kapag pumupunta ako sa kwarto niyo. Tatanungin sana kita kung kumusta ka. I've heard Davis talking. Hinimatay ka raw noong unang gabi. Dito? He asked Divina and she said something unbelievable. It's awkward to ask but did you and Terrence... Napasinghap siya ng palihim at agad na iniba ang usapan. Ano po iyan, Mommy Belinda? Ngumiti siya at kumurap sa kainginusong album. Parang natilihan pa ito sa biglang pag-iiwas niya na sagutin ang tanong na iyon. Ano sasabihin niya? Natatakot din siya na hindi nito paniwalaan. Noong una, ito ang gusto niyang pagkwentuhan. Pero sino ba siya kumpara kay Terrence? Anak si Terrence at siya ay kailan lang nakilala ni Belinda. Ayun niyang husgahan ang kakayahan nito sa pagpili ng tama o ng mali pero napag-isip-isip din niya na takot ito sa sariling anak. Mabuti na lang at hindi na nagpumilit si Belinda na usisain na nangyari. Ipinakita nito sa kanyang album at malaking litrato ng baby na cute ang nakita niya. Those eyes, she knows those eyes. Halos walang buhok ang matabang baby dahil blonde ang kulay noon. The baby is so cute. Si Terrence. Ani Belinda kaya halos umasam ang mukha niya na pilit niyang itinago.
That baby is now an asshole. Ginagamit nito ang mga mata na iyon na parang nangahalina ng babae pero hindi siya nahahalina. Oo, napupugian siya kay Terrence nung una pero inis na inis siya sa pagpwersa nun sa kanya. Sa pagkakatanda ko, 6 na buwan siya dito. Wala pa siyang muwang pero iniwan ko siya. Mapait ang naging pangiti na madrasta niya habang hinahaplos ang picture. I loved him and now I don't know how to gain him back. He's a stone. He's ruthless. Pinagkakasya ko na lang ang sarili ko sa ganito na pasulpot-sulpot kung minsan para lang makasama siya. Kumurap si Belinda at parang naluluhan na tumingin sa kanya. He often says that I only come for money and I just let him think that way. It's better for him to act disrespectful than to hear him say no words at all. Kibit-balikat dito kaya siya naman ang parang natilihan. Hindi niya alam kung ano sasabihin at sa nakikita niyang lungkot sa mukha ng babaeng nakilala niya bilang masayahin, parang hindi niya kayang durugin ang tuluyan ng puso nito kung sasabihin niya na pinwarasa siya ng kaisa-isa nitong anak. Ano pong ibig niya sabihin? Hindi niya ako kinikibo nung una. Nung una niya ako makilala. That's why I hate my sister so much. Hindi man lang yata niya ako ikinuwento sa anak ko at ang masama pa ay sasabihin niya na ano daw ang ikukwento niya, na hindi ako nagpakamartir at nagtiis, na nanlalaki ako. Sumungaw ang luha sa mga mata ni Belinda pero tingin niya ay napakatatag nito para hindi iyon pumatak. I stopped arguing. I told myself, it's better to see my son act so hellish in front of me or even if he calls me Belinda. Mas okay na yun kaysa para siyang bulag at pipi kapag nasa harap niya ako. And you never explained? She asked. Doon na ito napaiyak saka umiling. Nakaramdam ko wala akong karapatan na magpaliwanag. Davis never said anything stupid about me. He never said any peace. Ayoko ding siraan ang ama niya sa kanya. All of Terrence's life, he was with his father. He's the only parent he had known. He never existed. I was also wrong. I tried to say sorry but Terrence seemed not to care at all. Yumuko si Fiona at para siyang naluluha. Galit siya sa lalaking yun pero naawa siya kay Belinda. Naalala niya nang tanungin niya ang ama niya tungkol sa kasal noon sa madrasta niya. Wala yung sagot kung hindi iling. Hindi niya mahanap sa akin ang hinahanap niya dahil isa lalaki lang ang dapat na magbigay nun sa kanya. Ang unang niyang asawa. Alangan naman na usasain niya mga salitang iyon ng papa niya. Hindi naman siya pinalaking chismosa. Kunti lang. Malay niyo naman po, kapag isang araw nakita niya na worthy kayo, tanggapin niya ang sorry. Saka hindi ko naman po alam ang nangyari sa buhay niyo kaya ayoko hong magsalita. Hinawakan niya ito sa kamay at agad naman itong tumango at ngumiti. Of course, that's why I remembered you. Belinda's gaze turned so sweet. Ano po? Terrence was in need of a wife. He was choosing between Lisette and Moana but believe me, I never wanted any of my 2 stepdaughters for him. Lisette is such a bitchy slut. Mommy! Saway niya rito pero napatakip lang ito sa labi. Sorry. The old woman also giggled. But it's true. When I was with her father, she often brings men to his room. Ang iba sabi ay tutor pero maghapon sa kwarto. Ano itinuturo? Sex education? Umiling ito na tila dismayado. Si Moana naman masyadong bata at bukod doon, I don't trust her tame personality. Minsan ko na rin nahuli ang bata na iyon sa banyo na nagsasarili. I mean, walang mali doon para sa mga praktikal na tao. It's natural, but I hate it when she acts shy in front of his father because she fears Geronimo a lot. Geronimo is her father, my lost husband back when I was 50. Kapag wala ang daddy niya, dumarating ang sangkatutak niyang sex toys. Po? Nanlaki ang mga mata niya. Para siyang kinikilabutan at agad na ipagdikitan ang mga tuhod. I think that girl was virginized by that 8 inches silicone dick. Ismid ni Belinda. Napatutop si Fiona sa bibig kaya natawa ito sa kanya. I came to remember your father. Naalala ko na sabi niya ay may anak siyang sobrang bait at sobrang galing kahit bata pa lang. Naalala ko sabi niya na kahit babae ka at menor ay kinakalikot ang mga makina ng sakyan na inaayos niya. Your papa will seem so proud of you, darling. I met you once or maybe twice pero mahihain ka pa noon.
You never kissed me. You just held my hand. Nagmano ka sa akin. Naalala mo? Tumungo siya at parang nahihiya na nangiti. I never forgot that moment. I don't know why, but I was pleased by your eyes. Your face looks fierce, but your eyes are sweet. You're a fighter. Belinda choked her chin, but she shook her head very slowly. She's not a fighter. Kung fighter siya, sana inaipakulong na niya sa Terrence dahil sa ginawa sa kanya. Hindi po ako fighter, Mommy. You know what? Mumuntong hininga ito at tumingin sa album. As I age, he came to realize that being a fighter doesn't necessarily mean that you fight every war. For me, being a fighter means fighting for what is needed and not just what is right. As you go along and sacrifice yourself and your happiness for the sake of other people, that is fighting with selflessness. I was not that woman, Fiona. Siguro tama din sa Faustina bruha na dapat nagpakamartir ako. Hindi naman kasi dahil nagtitiis ay martir. Dapat mas naisip ko na may mas dapat akong ipinag-prioritize kaysa sa sarili kong drama. Si Terrence. Umiling ito at parang malungkot na naman kaya isinaran niya ang album. Hindi niyo na ho siguro kailangan na tingnan ito ng tingnan. Kaharap niyo na po ang bata na ito, Mommy Belinda. Siguro po mas dapat lang makita ni Terrence na totoong magsisi kayo sa kung ano man yung sinasabi niyong mali niyo. Saka kahit na ano pa man, nanay niya pa rin kayo na dapat irespeto. Ngumiti siya dito at lalo itong tumitig sa kanya. Tama yata ang desisyon ko na ikaw ipakasal ko sa anak ko. He's a demon. You're an angel. Hindi siya dapat makapag-asawa ng tulad niya dahil lalong sasama ugali niya. Tumawa ito sa sariling biro pero alam niyang totoo naman. Ibig po sabihin dapat ako makahawa sa kanya? Of course. Agarang sagot nito. Never let him win the battle. You have to teach that guy some lesson. Huwag lang sobra anak ha kasi baby boy ko pa rin iyon. Ang laki ng kasalanan ko kaya siguro siya ganyan. His personality is a reflection of my mistakes. Parang may lungkot pa rin sa boss nito at puno ng pagsisisi ang mga mata. Unti-unti lang nalusaw ang kagustuhan niya na ipaglaban ang puri niyang nawala. Mas nakakaawa ang mga taong tulad ni Terrence kaysa sa kanya. Tumatanda iyon na parang hindi alam kung ano ang tama sa mali at baka umedad na lang iyon tulad ni Belinda o ni Davis ay hindi pa rin marunong magpahalaga sa damdamin ng ibang tao. That guy is not like her. Belinda is right. Kahit paano ay mabait pa rin naman siya na mas pinaiiral niya ang pangunawa sa babaeng kaharap niya at ang awa dito kaysa sa awa sa sarili niya. Nagpapasalamat siya na pinagkakatiwalaan siya nito at ang laking bagay na masabi nitong mabait siya. I pray that after this marriage, sana kahit paano ay bumait-bait man lang ang anak kong mana siguro sa tiyahin niyang bruha. Ismid na Belinda kaya natawa siya. Para itong bata nakaaway ang bunsong kapatid. Hindi naman bruha si Faustina. Magkaiba lang siguro ng prinsipyo ang dalawa at hindi nire-respeto ang pagkakaiba ng bawat isa kaya nag-aaway na para mga hindi magkakilala. Kung gaano naman sila kaintak ng mga kapatid niya ay ganoon naman kawatak-watak ang pamilyang napasukan niya. Marami nga namang pera ang mga ito pero parang mga wala namang kasiyahan sa buhay. Money is a necessity, but money is not the source of true happiness. At some point, it is but not always. Terrence's gaze turned ferocious when he saw bills of burly men hugging his wife. Kapapasok pa lang niya sa mansyon galing sa kasulok-sulukang parte na yata ng mundo at dismayado pa siyang naabutan na naglalandi ang magaling niyang asawa sa dalawang lalaki na hindi niya kilala. Agad siyang namewang at nanulis ang mga labi. Walang kaabog-abog na binunot niya ang baril at itinutok sa mga taksil. Ang ngiti ni Fiona habang nakapikit ay napalitan ng takot nang mapatingin sa baril niya. Oh, Belinda! Dali nito at pilit na tumago sa katawan ng dalawang lalaking nakatalikod. What's the matter? One of those men asked, embracing Fiona even tighter. What the hell is the matter? Piko na sambot niya kaya agad na napalingon ang dalawa at kung gulat ang mga iyon ay mas gulat siya. Sina Darwin Valiaga at Zayla Liarandi. Put it down. Darwin ordered him with a brisk tone and his ears stretched out. Tama ba ang dinig niya? Inuutusan siya noon? Hindi niya ibinaba ang baril at sa halip ay iginalaw iyon para palapitin ang asawa niya sa kanya.
Kanya si Fiona kahit nasa papel lang sila ikinasal. Come here. May kadiinan na utos niya. I said here. Turo niya sa sahig gamit ang 45. Nawala ang takot sa mukha ni Fiona at napalitan ng pagtataray. Umakbang ito papalapit pero mukhang masama ang loob. Kasama pati na ang tabas ng mukha. You never have to. Ani Zale dito pero umiling lang naman ito. I can manage. Buong katatagan na sagot ng asawa niya at nang tumayo ito sa may harap niya ay saka lang niya ibinaba ang baril at ibinalik sa pagkakasukbit sa bewang. What's the problem? Tanong niya sa dalawa na halos sabay na napabuntong hininga. We're here for business matters and our wives beg us to visit Fiona. Ani Zale ni Randy. Nakatingin sa kanya si Darwin at parang inaaral siya kaya tinitigan din niya iyon. Terence knows that Fiona told those men what happened and he's not even bothered. He knows his kinds, dirty and badass. Sino ba ang walang baho na itinatago? Huwag na kayo mag-alala dahil buhay pa naman ako. Basta, yung trainer para sa racing ha? Sabihan mo. Darwin. Ngiti ni Fiona kaya naalabadbaran siya dito. Bakit nakakangisi na ito ngayon? Iniwan niya ito sa loob ng 5 araw na nagmumukmuk. Katulad din ito ng ina niya na makakita lang ng lalaki ay lagpas batok na ang ngiti. What trainer? Nakapamewang siya sa harap ni Fiona pero inirapan siya nito. The woman is back to her own habits. Trainer sa racing. Nangako ka sa akin at kung ayaw mong buklatin ko ngayon ang lahat ng bersikulo ko, ikukuha mo na ako ng trainer. Ngumisi siya ng painsulto. Wishful ha? Ngumiti din sa Fiona at lalong tumingala sa kanya. Ipinagkrus sa mga braso sa dibdib at pumosing. Hindi ako wishful dahil yun ang totoo na dapat mong gawin. In fact, may kakilala si Darwin na makakatulong sa akin. Si Gory de la Cueva. Lalong lumapad ang isay nito na nagpapakulo sa dugo niya. How many times does he have to rape this woman to brush off her stubbornness? Gary de la Cueva? Napaisip siya. Kilala niya sa pangalan ang lalaki na iyon dahil yun ang champion sa racing. I'll choose the racer. No to that, Gary de la Cueva. Pero, no! Singhal niya kay Fiona kaya nagkatinginan ang 2 lalaki. And you two, makakaalis na kayo. Oh! Itinaas ni Darwin ang mga kamay. Easy. Hindi namin alam kung anong pinagdadaanan mo pero tao kaming pumunta dito. We're here to check our wife's best friend and we aren't here for you. And you already did. She's doing good. Still sarcastic and bitchy. What else do you even have to check? Anya at parang nagtitimpi ang 2 na sumagot sa kanya. Pwede ba? Huwag mo nga silang bastusin. Fiona modelingly snapped at his face. This is my house. Duro niya sa sahig. Mainit ang ulo niya dahil nagtalo sila ng daddy niya. Nalaman noon na may dinala siyang babae sa limousine at doon niya pinaligaya. His father was so mad about it. The old man was mad because his dad finds him cheating over his wife. This is my house too. Taas nung sagot nito sa kanya at siya ang totoong natilihan. Is he going deaf or going full? Ang pag-aari mo, pag-aari ko hanggat mag-asawa po tayo. Ngumisi ito na parang nanalo sa gyera at siya ay parang aatakihin ng high blood. Wala itong kasing kapal. This is my house and they're my visitors. You have to stay nice or just even pretend. We're not done yet. Baby, I think we must just go. Don't fight. Dumaan lang naman talaga kami dahil hindi matahimik si Nakat at Rissy. Pasensya na. Terence, pasensya na sa abala. Ani Zale. Baby, pas. Talaga ba? Sige, kung sa bagay, kapag may demonyo, mahirap na baka masunog din kayo dito sa impyerno. Tulis na tulis ang mga labi ni Fiona na lumapit sa 2 at kusang yumakap sa mga katawan noon. I still want you to think better about your decision, sweetie. It's still not too late to do what is right. Ani naman ni Darwin habang tinatapik ang likod ng misis niya pero ang mga mata ay nakatutok sa kanya. And what is that stupidity? Ang ipakulong siya dahil sa pagpwersa niya sa stepsister niya? The fuzz. Hindi siya makukulong dahil sa ganoon lang. Walang maniniwala na kakailanganin pa niyang pwersahin ang isang babae para lang bumukaka. Leave. Singhal niya sa 2 na parehas na nagtagis ang mga bagang at nagkatinginan. Pwede ba? Ang Fiona sa kanya at saka walang pangingimi na dinampot ang unan at ibinato sa kanya. He just caught it and tossed it back to the sofa. Alis na kami. Just take care.
Hinalikan pa ni Zale sa ulo ang asawa niya sa kasabay na naglakad ang dalawa papaalis. Nang tumapat ang mga iyon sa kanya ay nakuha pa siyang tapikin sa balikat. Take care too. Ani Darwin at nasundan iyon ng kakaibang ngiti. Ngiti na nagbabanta. Beware with that obsession because it could be your downfall. Pinagbabantaan mo ko? Tumalim ang mga mata niya rito at kapag nawalan siya ng kontrol, nagahibla na lang ng sinulit, susuntukin na niya ito at wala siyang pakialam kahit na abogado pa ito. Umiling si Darwin at parang wala namang inis sa mukha kahit na bastos na siya at mayabang. No, I'm reminding you, wala akong karapatan na husgahan ka. I'm dirty myself or rather say, I was dirty too. Hingat pre. Tapik ulit nito sa braso niya at sa sulok ng mga mata niya ay nakita niyang padabog na umalis si Fiona. Ipinihit niya ang ulo at pinagbasdan iyon habang papaalis. She looks dumb sexy in her gray leggings and white tank top. Naka-flat iyon na sipit na tsinelas, kakulay ng pang-itaas na damit. She's so simple yet her face looks perfect. May kaunti iyong lipstick at may kaunting kolorete sa mukha. Malamang gawa ni Faustina o baka ng ina niyang mataray. He hates his mother for turning that vixen into a sex doll. Nawala ang atensyon niya sa dalawang lalaki na bigla na lang nawala sa may tapat niya. Nakalabas na ang mga iyon sa mansyon nang hindi niya namamalayan. Baby boy! My baby boy! Nakabungis-ngis na palatak na Belinda nang lumabas iyon mula sa daan, papunta sa kusina. Bit-bit ang isang baso ng orange juice. Hindi niya iyon pinansin kaya nanulis ang mga labi ng ina niya at lumapit pa rin naman sa kanya. Pakis nga baby ko. Ani Belinda pero tuod na tuwid ang tindig ni Terence kaya hindi man lang umabot sa panga ang halik ng mommy niya. Napakasungi talaga. Bakit mo mukha kang Biyernes Santo? Ask Dad. Pagod na sagot niya habang sinusundan ng tingin ng asawa na papaakyat sa hagdan. Nagpapapansin ba iyon na talagang sa hagdan dumaan salip na sa elevator? Kumikendeng ang pita noon na matambo kaya gusto niyang kagatin ang sarili mga labi. Ask him? Why, nag-away kayo? Hinaplos na Belinda ang mga panga niya pero umiwas siya. I'm tired. Humakbang siya papaalis at hindi naman siya magkukwento sa kahit na sino. Sanay siya na itinatago ang nararamdaman niya at mas lalong hindi siya magkukwento sa ina niya. He knows why his mother is still inside his house. Wala siyang naibibigay doon dahil hindi pa tapos na asikasuhin ng abogado ang lahat ng mana niya. Ang dami niyang problema tapos dagdag pa ang pesting racing na iyon na iniuungot ni Fiona. Pakainin niya kaya ang babae na iyon ng gulong ng Lamborghini. Napatigil siya sa paghakbang papunta sa elevator at saglit na ikiniling ang ulo. Belinda, do you know something about this certain Cara de la Cueva? Yes, darling. Ano yun matapos na uminom ng juice? Darwin endorsed that man to your wife to become her personal trainer. Tuluyan siyang bumihit papaharap. And when exactly did she plan about it? Ngumisi si Belinda at parang nagpapakute. Just today, baby boy. Dome her. Anya, saka mabilis na tumalikod ulit pero hindi pa rin nakaligtas sa paningin niya ang pagtakip ng ina niya sa bibig. Lang niya, anong hirap mag-asawa. Akala niya ay makakapambabae siya pero nahuli siya ng ama niya at ang dami na noong sinabi sa kanya. Kung pwede lang niya sabihin na wala naman talagang namamagitan sa kanila ni Fiona, ay sana'y isinigaw na niya sa mukha ng daddy niya. Ang mas mapa doon ay may ibang nakakita na sa kotse niya dinala ang babaeng nakilala niya. Nagsisimula pa lang sila nito ay kumakatok na ang daddy niya sa bintana ng sakyan at galit. Gusto niyang singhalan iyon na ano bang pakialam noon sa kanya. Hindi man lang nga napagsabihan ng ina niya sa panlalalaki noon. Pumasok si Terence sa kwarto at dismayado siya na wala pa doon sa Fiona kaya lumabas siya ulit. Narinig niya ang bibig nito na parang bubuyog na bumubulong kaya sumandal siya sa pader para magtago. Pakikinggan niya ang mga sinasabi nito na walang katuturan. Akala niya mananalo siya. Naipagluksa ko nang namatay kong virginity at ngayon, ipasasakatin ko ang ulo niya sa konsumisyon. Mag-uumpisa na ako maningil ng mga nakasulat sa kasunduan namin dalawa at sisiguraduhin ko na puputukin ko ang itlog niya sa inis. Pumiksi pa ito nang tumapat sa pinto ng kwarto nila tapos ay sinipa-sipa ang hamba. Agad niya itong hinawakan sa siko at otomatiko naman itong napaiktad. Bakit hindi mo paputukin sa ibang paraan para may silbi naman ang lahat ng gastos ko sa iyo? Itinulak niya ang asawa sa dahon ng pinto at walang babalang kinapa ang harapan nito. Tutuhurin kita, lumayas ka.
Bulong ni Fiona pero parang nanigas naman sa kinasasandalan. Eksakto ang pagmulat niya ng mga mata dahil nahagip kaagad niya ang daddy niya na mukhang papalapit pero tumigil kaagad nang mapansin sila. "You won't dare. Daddy's here and he'll throw us both to hell." Pasimpleng bulong niya na idinaan niya sa paghalik sa may tenga nito. His father watched them for a moment until Belinda came forth, rushing but automatically gasped when she saw them too. Lumaki ang bibig ng ina niya at kasama pati mga mata. Agad niyang hinila sa Davis sa braso para ilayo, kaya sinamantala naman niya ang pagtulak ng pinto para ipasok si Fiona sa loob. "The pills. Did you take it?" Hinuli niya ang mga pulsuhan nito at saka ito marahas na isinandal naman sa pader. "Hindi." She snapped, sneering at him. Lumabi siya at lalo itong tinitigan sa tumitirik na mga mata. Napakataray nito at balita niya kay Faustina ay halos 5 araw itong hindi lumabas ng kwarto. Tapos na ba ang pag-iinarte nito? "I guess my condom will have its purpose this time." Namilog ang mga labi ni Fiona pero kaagad niyang hinalikan. At tulad noong una, iniangat kaagad niya sa sahig para hindi makapanlaban. Habang naiipit niya ito, wala itong tsansa na masaktan siya dahil maliit ito at malaki siya. She'll never win over him, not in anything, especially when he wants to do her. He'll use the same tactic over and over again until she struggles no more and will just enjoy the ride. Who knows? She'll experience a ride in heaven this time. Kagat ang daliri ay hindi matahimik si Fiona sa loob ng chapel. Kinakabog ang dibdib niya ng husto at parang gusto niyang tumalon sa tulay dahil sa ginawa niya. Everybody panicked and rushed to the hospital. Nakakonsensya siya. Naiiyak at paulit-ulit sa pag-usal ng panalangin. Pakiramdam niya ay walang kapatawaran ang ginawa niya at ang hindi niya inaasahan ay nakasunod ang media sa kanila. Parang celebrity si Terence na ibinabalita sa TV na isinugod sa ospital. Dahil sa ano? Dahil sa akin. Napaiyak siya sa yumuko. Sumobra yata siya. Baka napatay niyang stepbrother niya. Baka sa oras na gumising iyon at magsalita ay makulong siya at bitayin. Paano na ang mga kapatid niya kapag namatay siya? Nanginginig ang mga kamay ay natutop niya ang labi at saka pinahid ang ilang butil na mga luhas sa pisngi niya. Sana hindi na lang siya lumaban. Sana hinayaan na lang niya na gamitin siya ni Terence. Siya patuloy nakasakit ng tao at mas nakakapag-alala pala iyon kesa sa siya ang nasaktan. Hindi kaya ng konsensya niya lalo pa at mabait si Belinda at nakita niya kung paano mag-alala ang madrasta niya sa anak noon. Diyos ko. Hinampas niya ng vase si Terence sa ulo at hindi niya alam kung paano niya tatakasan ang kasalanan niya. Pakiramdam niya ay mas paiyon sa nawala niyang puri. He never hurt her or even hit her. He just forced her the first time. "Fiona." Tawag na Leander mula sa bukana ng chapel kaya agad siyang lumingon sa lalaki. Ito ang nagsugot kay Terence Hospital dahil nawala ng malay ang bakulaw. Malay ba niyang papanawan iyon ng ulirat? Well, that proves only one thing. Tao pa rin pala si Terence at hindi demonyo. Tinatablan pala yun ng flower vase na gawa sa porcelain. Napalunok siya nang maalala ang nangyari kaya tulala siya kay Leander. Parang hibang na hibang si Terence habang kinakapa. Ang pagkababae niya tinahalikan siya sa leeg. Halos magkanda kuba na iyon sa paghalik at siya ay umiiral ang katarayan. Kaya nang mahagip ng mga mata niya ang flower vase na nakapatong sa glass shop ay pasimple niyang dinampot. Nang ihampas niya yun sa ulo ni Terence ay siya din naman na parang bigla siyang nakaramdam ng pagkahibang at saglit na nawala sa sarili. She felt something inside her lower belly. May masarap siyang naramdaman doon kahit na hinahagod lang naman ng makailang ulit ang pagitan ng mga hita niya. She was afraid. Hindi niya alam kung bakit may nagkakagulo sa puso niya kanina at tuluyang nandidilim ang paningin niya. Kaya nasaktan niyang asawa. When that tension in her core subsided, she was awakened when she saw Terence cupping his head. Napahawak yun sa pader at mariin ang pagkakapikit. Nagmumulat ng mga mata na parang may pilit na inaaninag pero bigla na lang bumulagta sa sahig matapos na usalin ang pangalan niyang Fiona. Nataranta din siya nang makita ang dugo sa kamay noon na nakahawak sa ulo at ang halos kulay puti na buhok ay namansyahan ng pulang likido. Agad siyang naparalisa pero na makabawi ay nabitawan niya ang vase at dinaluhan din ng stepbrother niya. "Fiona." Untag na Leander kaya napakurap siya. "He's awake."
Lalo pa siyang napatutop sa bibig. Kanina, ipinananalangin niya na sana'y magising pa naman iyon, pero bakit ngayon nagising na raw ay parang gusto naman niya na ipanalangin na matulog na lang ulit sana iyon. She's so dead. Kamuntik niyang patayin ng future mayor ng Dublin. Yun ay kung mananalo pa iyon matapos lumabas ng mga kung ano-anong balita tungkol sa kagaspangan ni Terence. Na ultimo kaso sa personal na mga hawak na negosyo ay naukil-kil pa. Kulang na lang pati bilang ng buhok sa ibaba ay ukil-kilin din. Nagpakailing-iling si Fiona kaya bumuntong hininga si Leander. You don't ever have to hide it from me. I know, you hit him. Ano to kaya parang bata siyang yumuko at lumabi. Hindi niya pwedeng sabihin na hindi niya sinasadya dahil ang totoo ay sinadya niya talaga. Sinadya ko talaga. Mahinang amin niya at ramdam niya ang pagpasok ni Leander. She looked up at him wearily. Talagang nakonsensya siya dahil ni minsan ay hindi siya nakakahambalos kahit na pusa man. Hindi sumagot ang lalaki at isunuksok lang ang mga kamay sa bulsa ng suot na pantalon. Diretso itong nakatitig sa mga mata niya at hindi niya mabasa kung anong laman ng isip nito. I don't know what to say. In fact, I don't know if I'm glad. Nobody had the courage to fight back at him. Not even me. In my case, I truly understand his attitude. And you're mad at me because I hit him? Nag-aalala siya at naiiyak na umawang ang mga labi. No, I understand what you did. Wala akong kinakampihan sa inyo at wala din naman akong balak na isumbong ka. I'm just happy that finally, I could see a woman as brave as you. Finally, I see a woman who's not off to his sexiness and his godlike face. A face of a porn star. Natawa si Leander sa sariling sinabi at kahit paano ay nakaramdam siya ng kaunting pagbawas ng bigat sa dibdib. Lahat ng babae ay niluluhuran siya. Kung hindi mo alam, they worship him like a god and it's truly unbelievable but believe me, it's true. Kaya lumaki ang ulo ng kuya ko na iyan. Dahil yun naman ay pinararamdam ng mga babae niya sa kanya. I don't know if it's a good thing that you showed bravery. I know him. You will only make his desire sizzle. Napalunok si Fiona nang tumaas ang sulok ng labi ni Leander. Anong gagawin niya? Sa oras na maulit ang nangyari sa loob ng kwarto kanina, nakapaiyo ng kapa sa katawan niya. Mas paiiralin ba niya ang paninindigan niya at ang katarayan sa paulit-ulit na paghampas sa ulo ni Terence hanggang sa mabasag na ang bungo noon? Diyos ko po, hindi ko kaya. Umiling siya sa sarili. Hindi siya mapanakit ng kapwa kaya lang naagrabyado siya. Pero pakiramdam niya ay mali pa din siya.